Hindi pa rin humuhupa ang napakalakas na ulan, patuloy nitong nilalamon ng buong kabisera, na para bang walang katapusang tabing ng tubig ang bumabalot sa bawat kalsada, sa gitna ng madilim at baang mga lansangan, isang especially iya mula sa paksayon ni Duque Delfin ang desperadong tumatakbo upang makaligtas, humahabol sa kanya ang piling mga sundalo ni Rosalyn, at unti-unti na silang lumalapit. Hingal na ang especially iya habang malalakas na sumasabog ang tubig sa bawat hakbang ng kanyang bota. Ngunit bago pa man siya makarating, biglang sumulpot mula sa dilim ang dalawang sundalo at hinaranggan ang kanyang daraanan, sabay nilang ipinahayag na sa wakas ay nasuukol na nila si Count Pauod. Kasabay nito, inutusan nila ang iba pang kasamahan na higpitan ang pagbabantay sa buong lugar. Nang mapagtanto ni Pauod na wala na siyang matatakbuhan, bigla siyang lumihis ng direksyon at pilit na naghanap ng ibang ruta. Agad namang nagsigawan ang mga humahabol na sundalo, inuutusang isara ang lahat ng posibleng labasan upang hindi na siya makaligtas. Habang humahabol ang kanyang hininga, hindi niya napigil ang murahin ang mga kasapi ng paksayon ng koro ng prinsipe, na siyang itinuturing niyang pinakamiserableng mga salot, kahit halos mawala na siya ng lakas, pilit niyang pinatatag ang sarili at naisip na hindi pa oras, masyado pang maaga bago dumating ang itinakdang sandali. Maya-maya, namataan niya ang isang abandonadong bahay, wala na siyang ibang pagpipilian kaya buong lakas niyang ibinangga ang kanyang balikat sa bulok na pintuan, nagkapira-piraso ang kahoy habang bumagsak siya sa loob ng madilim na bahay at gamulong sa malamig na sahig, umaasang doon siya makakapagtago. Ngunit agad na nawala ang kaunting pag-asang yun. Sa kailaliman ng kadiliman ay tahimik na naghihintay si Rosalyn, nakatingin lamang siya kay Pauod ng may malamig at walang emosyon na ekspresyon. Mahinahon niyang sinabi na tama na ang walang saysay na larong taguan, at oras na para tapusin ito. Hindi rin siya nag-iisa, napapalibutan siya ng ilang piling sundalo na pawang armado at handang umatake anumang sandali. Hawak ni Rosalyn ang kanyang paboritong pamaypay sa isang kamay at ang nakahugot na espada sa kabila. Dahan-dahan siyang lumapit kay Pauod habang ipinapalam na halos lahat ng mga lihim na especially iyan na naipasok ng sambahayan ng Duke sa lungsod ay nahuli at napuksa na, sa malamig at matatag na tinig. Tahasan niyang sinabi na dito na magtatapos ang paglalakbay ni Count Pauod. Sa halip na sumuko o magmakaawa, bigla na lamang humalakhak si Pauod nang parang nawawala sa katinoan. Diretso niyang tinitigan si Rosalyn at may panunuyang ipinahiwatig na wala pa ring makapagsasabing tapos na ang lahat. Unti-unting gumuhit ang isang napakasamang ngiti sa kanyang mukha, bigla niyang itinaas ang dalawang kamay patungo sa langit at buong lakas na sumigaw. Tinatawag ang pari, ipinahayag niya na, alinsunod sa banal na utos nito, matagumpay nilang naihatid ang anak na babae ni Marquis Branford. Dahil sa biglaang pagsabog ng kanyang sigaw, napahinto sina Rosalyn at ang mga maharlikang gwardya, lahat sila ay napatingin kay Pauod ng may halatang pagtataka. Ngunit hindi pa rin siya tumigil, sa natitira niyang lakas ay patuloy siyang nagsisigaw habang walang buhay na nakatitig sa kisame, paulit-ulit siyang nagsumamo sa pari na pagkalooban siya ng banal na awa. Nagkatinginan ng mga gwardya, litong-lito sa kanyang ikinikilos. Para sa kanila, tuluyan ng nasaraan ng bait si Count Pauod dahil sa matinding tensyon. Dahil dito, agad nilang iniutos na gapyusan at arestuhin siya. Subalit si Rosalyn ay nanatiling kalmado at hindi ibinaba ang kanyang depensa, may kakaiba siyang naramdamang pagbabago sa paligid, na para bang may hindi pangkaraniwang puwersang unti-unting lumilitaw. At tama nga ang kanyang kutob, mula sa manipis na hangin ay nagsimulang mabuo ang makapal at misteryosong usok, mabilis itong umikot sa paligid ni Pauod, na nananatiling nakaluhod at nakataas ang dalawang kamay sa langit, ilang segundo lamang ang lumipas at biglang sumabog palabas ang makapal na ulap ng usok, mabilis na nilamon ang buong silid at tuluyang binalot sina Rosalyn at ang kanyang mga tauhan. Nagpalinggo-lingga ang lahat sa matinding pagkalito dahil wala ni isa sa kanila ang nakakaunawa sa nangyayari. Agad na humawak ng mahigpit ang mga gwardya sa kanilang mga sandata at pumwesto sa depensa. Kasabay nito ay bumalat sa buong bahay ang isang hindi likas at napakalamig na hangin na tumagos hanggang sa kanilang mga buto. Dahilan upang mapanginig sila, habang sinusubukan nilang manatiling kalmado, nagsimula silang sumigaw, pilit inaalam kung saan nanggaling ang biglaang makapal na hamog na yun. Agad na nagbigay ng utos si Rosalyn sa kanyang mga tauhan na manatili sa kanilang kinatatayuan at huwag mawalan ng pokus. Ayon sa kanya, malinaw na may isang napakasamang nilalang na nagkukubli sa loob ng makapal na hamog. Habang nakaluhod si Pauod, isang nakakatakot na anyo ang unti-unting nabuo mula sa kadiliman, dahan-daang lumitaw ang nakapanghihilakbot na figura ni Levere. Sa sobrang tuwa at ginhawa, napasigaw si Pauod, buong pananalig niyang inakala na dumating ang pari upang iligtas siya. Nakiusap siyang patayin nito ang lahat ng sundalong naroon at ibigay sa kanya ang hinihintay niyang kaligtasan.
Ngunit ang tanging isinukli ni Levir ay malamig na paghamak, sa kanyang paningin, isa lamang si Pauod na kaawa-awang taong hindi marunong manahimik, mahinahon niyang ibinulong na masyadong madaldal ang bilang para sa sarili nitong kapakanan. Sa sumunod na sandali, walang anumang pag-aatubiling ibinaon ni Levir ang kanyang mabigat na tungkod sa dibdib ni Pauod, tumagos ito sa laman at buto, kasabay ng pagsabog ng makapal na dugong tumilamsik sa paligid. Napatigil sina Rosalyn at ang kanyang mga sundalo, para silang nanigas sa matinding pagkabigla sa malupit na eksenang nasaksihan nila. Habang bumubulwak ang dugo mula sa kanyang bibig, desperadong hinawakan ni Pauod ang tungkod na tumuhag sa kanyang dibdib, sa nalalabi niyang lakas, nanginginig niyang tinanong kung bakit siya ipinagkanulo ng sarili niyang Panginoon. Ngunit walang kahit katiting na awa sa mukha ni Levir, walang emosyon niyang sinabi na ang tanging paraan upang mabayaran ni Pauod ang kanyang mabibigat na kasalanan ay ang maging isang banal na mandirigma. Biglang kumulog ang may itim na kidlat sa buong silid, kasabay nito, isang napakadilim at nakapipigil hiningang aura ang bamalat sa katawan ni Pauod, nagliwanag ang dulo ng tungkod ni Levir ng nakakasilaw ngunit nakapangingilabot na liwanag. Unti-unting nagsimulang magbago ang katawan ni Pauod. Nagbitak ang kanyang mga daliri habang humahaba at nagiging matutulis na kuko ng isang mabangis na halimaw, umunat at nabaluktot ang kanyang laman, kasabay ng pagbaluktot ng kanyang buong katawan hanggang sa tuluyan siyang mag-anyong isang nakapangingilabot na nilalang. Sa harap mismo ng mga mata ni na Rosalyn at ng kanyang mga tauhan, tuluyang naganap ang nakakatakot na pagbabagong iyon. Hindi makapaniwala si Rosalyn sa kanyang nasasaksihan, halos hindi niya may proseso ang bangungot na nagaganap sa kanyang harapan. Sa likuran ni Levir ay nakatayo ngayon ang dambuhalang halimaw na minsang tinawag na Count Pauod, napakalaki nito, at ang presensya pa lamang ay sapat ng magdulot ng matinding takot. Pagkatapos ay ibinaling ni Levir ang kanyang tingin kay Rosalyn, kinilala niya ang reputasyon nito bilang napakatalinong anak ni Marquis Branford, isang babaeng kilala hindi lamang sa husay sa pag-aaral kundi maging sa larangan ng pakikipaglaban. Sinabi pa niya na bilang isang pari, mas nais niyang umiwas sa mararahas at magulong paraan ng paglutas ng mga bagay. Ngunit agad na nagdilim ang kanyang ekspresyon, sa malamig na tinig ay iginiit niyang wala ng ibang pagpipilian si Rosalyn kundi ang sumama sa kanya. Samantala, malayo sa kaguluhan, lumipat ang tagpo sa tahimik na mansyon ng pamilyang Branford. Nakatayo si Marquis Branford sa harap ng bintana ng kanyang pribadong silid, tahimik na pinagmamasdan ang masamang panahon sa labas. Lumapit ang kanyang tapat na gwardya at maingat na nagtanong kung nag-aalala na ba siya sa nangyayari. Mahinang ngumiti si Branford at bahagyang natawa, tinanong niya kung sino ba talaga ang inaakala ng gwardya na kausap nito. Ipinaalala niyang siya si Branford, isang taong hindi basta-basta pinanghihinaan ng loob. Ngunit hindi tumigil ang gwardya, maingat nitong ipinaalala na 2 buong araw na ang lumipas mula nang mawala si Lady Rosalyn, sa kabila ng malawak nilang paghahanap, wala pa rin silang natatagpuan kahit pinakamaliit na bakas ng kanyang kinaroroonan. Pumikit sandali si Branford bago mahinahong nagsalita. Ipinaliwanag niyang naganap ang insidente sa loob mismo ng kaharian, kaya hanggat hindi nagiging multo ang kanyang anak, naniniwala siyang mahahanap din nila ito balang araw. Dagdag pa niya, kung ang sambahayan ng duki nga ang nasa likod ng pagdukot kay Rosalyn, tiyak na ginawa nila ang lahat upang walang ordinaryong taga-subaybay ang makasunod sa kanilang pinagtataguan. Para sa kanya, ang ganitong uri ng panganib ay matagal na nilang inaasahan, mula pa lamang sa sandaling nagpasya silang simulan ang madugong digmaang sibil, alam na nilang may kapalit ang bawat hakbang na kanilang gagawin. Ngunit sa kabila ng kanyang matatag na pananalita, hindi niya naitago ang katotohanan. Kitang-kitang nanginginig ang kanyang mga kamay habang mahigpit niyang hinahawakan ang kanyang kasuutan, ipinapakita nito ang matinding takot na pilit niyang ikinukubli para sa kaligtasan ng kanyang pinakamamahal na anak. Tahimik lamang siyang pinanood ng gwardya, alam nitong walang anumang salita ang makapagpapagaan sa bigat ng dinadala ng Marquis. Maya-maya, sinira ni Branford ang katahimikan at agad na nagtanong kung nasaan na si Ghislaine. Sa mga sandaling yon, kumikilos na pala si Ghislaine. Kararating pa lamang niya sa kabisera at walang pag-aalinlangang nagtungo sa mismong lugar kung saan dinukot si Rosalyn. Agad siyang nakilala ng 2 bantay na nakatalaga sa labas ng pinangyarihan ng insidente, sabay silang tumindig ng tuwid at magalang na sumaludo sa kanya. Pagpasok ni Ghislaine sa loob, maingat niyang sinuri ang buong paligid. Napansin niyang napakalinis ng silid, maayos pa rin ang pagkakaayos ng mga kasangkapan, may sariwa pang tinapay sa ibabaw ng hapagkainan, at maging ang mga aklat sa estante ay hindi man lamang nagalaw. Napakalayo nito sa itsurang inaasahan niyang makikita matapos ang isang marahas na pagdukot.
Isa-isang siniyasat ni Ghislaine ang bawat sulok ng bahay, hanggang sa biglang may napansin ang kanyang matatalas na pandama, isang bagay na hindi kayang makita ng ordinaryong mata. Dahil dito, agad niyang tinawag si Dark upang hingin ang pagsusuri nito sa kakaibang bakas na kanyang natuklasan. Biglang nagpakita si Dark at agad na sinuri ang buong silid. Matapos ang ilang sandali, napansin niyang kaina-hinalang napakalinis ng lugar. Ayon sa kanya, malinaw na ang dumukot sa anak ng Marquis ay hindi isang ordinaryong kalaban, kaya naman hindi na nakapagtataka kung bakit kahit ang pinakamahuhusay na investigador ay walang nakitang kahit katiting na ebidensya. Tulad ng dati, buong pagmamalaki niyang ipinagyabang na walang anumang panlilinlang ang makalilinlang sa kanyang mga banal na mata. Kasunod nito, pinakawalan niya ang napakalakas na bugso ng kanyang kapangyarihan, kumalat ang mahika sa bawat sulok ng silid, damaloy sa mga dingding, sahig, at kasangkapan, hanggang sa marahas nitong punitin ang ilusyon na bumabalot sa buong lugar. Sa isang iglap, naglaho ang mukhang malinis at maayos na silid. Lumitaw ang tunay na kalagayan nito, wasak na mga dingding, nagkalat na mga piraso ng kahoy, nakataob na mga kasangkapan, at matinding pinsalang iniwan ng madilim na mahika ni Levere. Nanlaki ang mga mata ni Dark sa kanyang nakita, ayon sa kanya, halos walang bahaging nakaligtas sa matinding labanan. Kitang-kita na isang napakasukdulang bakbakan ang naganap sa loob ng silid na yun. Tahimik na naglakad si Ghislaine sa gitna ng mga guho. Habang sinusuri niya ang paligid, napansin niya ang isang liham na nakahandusay sa sahig. Agad niyang naramdaman na naglalabas ito ng kaparehong nakakakilabot na madilim na enerhiya na nagmumula kay Levere. Dahil dito, pinunot niya ang liham at maingat itong binuksan. Nakasulat doon na kung nais niyang malaman ang katotohanan tungkol sa tunay niyang kapangyarihan, kailangan niyang sundan ang direksyong itinuturo ng madilim na enerhiya. Ngunit may kasama ring babala, kapag sinubukan niyang pumunta ng may kasamang iba, agad na papatayin ang dalagang bihag. Pagkatapos niyang mabasa ang liham, unti-unting umagos mula rito ang makapal na itim na hamog na tila buhay, dumiretso ito sa isang sulok ng silid at malinaw na nagturo ng direksyong dapat niyang sundan. Tahimik na inulit ni Ghislaine ang mga nakasulat habang nakatitig sa landas na nililikha ng madilim na enerhiya. Bigla namang napatalon sa tuwa si Dark, malakas siyang tumawa at kinutya ang may gawa ng liham. Para sa kanya, napakalaking katangahan ang mag-iwan ng direktang gabay papunta sa kanilang pinagtataguan. Sa isip niya, napakalaking pabor pa nga ang ginawa ng kalaban. Ngunit nanatiling kalmado si Ghislaine, maingat niyang itinupi ang liham at inilagay ito sa kanyang bulsa bago niya tahimik na sinabi na isa lamang itong malinaw na bitag. Naguluhan si Dark at agad na nagtanong kung bakit ganoon ang kanyang iniisip. Ipinaliwanag ni Ghislaine na ang taong nasa likod ng lahat ng ito ay tila may malalim na kaalaman tungkol sa lihim niyang kapangyarihan. Ang mga bakas ng mahika na iniwan sa silid ay hindi aksidente, sadyang ginawa ang mga ito upang tanging siya lamang ang makakita gamit ang espesyal niyang kakayahan. Ibig sabihin, hindi ito simpleng pagkakamali, isa itong maingat na planong paanyaya. Gusto mismo ng kanilang kalaban na matagpuan siya ni Ghislaine. Samantala, lumipat ang tagpo sa isang madilim at mamasamasang kuweba kung saan nakakulong si Rosaline. Nakahandusay siyang walang malay, punit-punit na ang kanyang kasuutan, at ang buong katawan niya ay puno ng mga bakas ng matinding pakikipaglaban. Makalipas ang ilang sandali, dahan-daang namulat ang kanyang mga mata. Habang pilit siyang bumabangon, ipinatong niya ang kanyang kamay sa tila malamig at walang buhay na balat ng isang tao, litong-lito siyang napatanong sa sarili kung nasaan siya. Ngunit sa oras na sinubukan niyang tumayo, biglang nadulas ang kanyang paa. Tuluyan siyang gamulong pababa sa nakakatakot na bante ng mga bangkay. Malakas siyang bumagsak sa mababaw na tubig na kulay dugo. Napangiwi siya sa sakit habang paulit-ulit na inuubo, pilit inuunawa ang bangungot na kanyang kinasadlakan. Ngunit nang tuluyang lumino ang kanyang paningin at makita ang napakalaking bante ng mga pinaslang niyang tauhan, para bang gumuho ang kanyang buong mundo. Nanigas siya sa matinding trauma. Nagsimulang manginig ang kanyang buong katawan habang mabilis ang kanyang paghinga. Ilang sandali pa, napasigaw siya sa sukdulang takot at dalamhati. Mula sa madilim na bahagi ng kuweba, dahan-daang lumabas si Levere. Sa kalmadong tinig, tinanong niya kung hindi sinasadyang natakot ba niya si Rosaline. Nagulat si Rosaline at mabilis na lumingon, nanlalaki ang kanyang mga mata habang galit na galit niyang hinihingi ang sagot kung sino si Levere at kung ano ang ginawa nito sa kanyang mga tauhan. Tahimik muna siyang minasdan ni Levere bago malamig na nagsalita. Para sa kanya, ang mga taong yun ay isa lamang mga alay. Lalong nalito si Rosaline at desperadong humingi ng paliwanag kung bakit kinailangan ang ganoong kalupitan.
Walang anumang pagsisisi sa kanyang mukha, ipinaliwanag ni Levere na ang mga sakripisyong yun ay lubos na kinakailangan upang mabuksan ang hangganan ng mundo at makalikha ng isang panibagong daigdig. Pagkatapos ay itinuro niya ang espasyong nasa kanyang likuran. Doon ay bumubukas ang isang napakalaking umiikot na lamet sa kalawakan, na tila pinupunit mismo ang tela ng realidad. Sa isip ni Rosalind, tuluyan ang gumuho ang lahat. Hindi niya maunawaan ang imposibleng tanawin sa kanyang harapan, paulit-ulit niyang tinatanong ang sarili kung paano nagkaroon ng isang lagusan patungo sa walang hanggang kawalan sa mismong mundong kanilang ginagalawan. Ngunit tila walang pakialam si Levere sa kanyang pagkalito. Ipinagpatuloy nito ang kanyang nakapangingilabot na paliwanag, ayon sa kanya, sa sandaling tuluyang mabuksan ang lamet, babalik ang tunay at sinaunang mga Panginoon ng mundong ito upang kunin muli ang lupaing dati nilang pag-aari. Hindi na napigilan ni Rosalind ang sarili, galit na galit siyang sumigaw at tinawag na baliw si Levere. Mariin niyang hiniling na ipaliwanag nito kung anong kabaliwan ang pinagsasabi nito. Ngunit nanatiling kalmado si Levere, sa malamig na tinig, sinabi niyang hindi kailangang magmadali, darating ang oras na mauunawaan din ni Rosalind ang lahat ng nangyayari. Bahagya pa siyang ngumiti bago ibinunyag ang isa pang nakagugulat na katotohanan. Inaasahan niyang anumang sandali ay darating na si Count Ghislaine Fenris upang masaksihan ang dakilang paggising na kanyang inihanda. At hindi yun nagkataon, siya mismo ang nagpadala ng paanyaya kay Ghislaine. Nang marinig ang pangalang yon, biglang nanlamig ang buong katawan ni Rosalind. Hindi niya maitago ang matinding takot sa isiping papasok si Ghislaine sa napakadelikadong lugar na yon. Ibinaba niya ang kanyang ulo at pilit na itinanggi ang posibilidad. Naniniwala siyang hindi ganoon kababaw ang pag-iisip ni Ghislaine, hindi kailanman basta-basta papasok ang isang mandirigmang tulad niya sa isang bitag na napakalinaw ng pagkakaplano. Ngunit lalo lamang lumawak ang ngiti ni Levere, may buong kumpiyansa niyang sinabi na darating si Ghislaine. Hindi dahil nais niya, kundi dahil wala siyang ibang pagpipilian. At tama nga si Levere, sa mismong sandaling yun, narating na ni Ghislaine ang napakalaking pasukan na nagsisilbing tarangkahan patungo sa lihim na santuaryo. Tahimik siyang naglakad papasok, na tila walang anumang takot sa makapal na kadilimang bumabalot sa paligid, nagliliyab ang kanyang mga mata sa matinding determinasyon, iisa lamang ang nasa kanyang isip, wasakin ang lugar na yun at iligtas si Rosalind, anuman ang maging kapalit, at sa mga susunod na sandali, magsisimula na ang isang maalamat na labanan na yayanig sa buong lugar.